10-year anniversary na ng makina. Kaya nandito tayo ngayon sa SMX Convention Center Manila para i-celebrate ang success nila. Ito ang pinakamalaking motorcycle event kung saan tampok ang iba't ibang quality at trusted brand na perfect for your dream ride. Tama-tama, andito tayo ngayon sa Spyder at MT Helmet booth kung saan nag-launch sila ng bagong mga helmet brands. At ito nga po yung ating batang 90s. Kung mahilig ka sa anime, andito po ang mga bagong Spyder helmets na Ghost Fighter Edition, guys. Limited edition po ito. Kung kilala nyo si Alfred, tukayo ko yan. Dennis, Eugene, Vincent at Taguro. So ayan guys, ang makikita nyo dito sa booth ng MT Helmet, Spyder Helmet. Ang laki ng kanilang booth guys. At ngayon, ikot naman tayo sa iba pang mga booth na nandito ngayon sa Makina Motor Show. So kung naghahanap ka naman ng quality ng gulong, nandito ang Dunlop Philippines guys. Ito yung kanilang booth, nakita nyo, naninilaw. So kung naghahanap ka ng mga motorcycle helmet, motorcycle gear, bags, apparels, kumpleto yan dito sa Moto Market. So ito guys, Makina. Tapos sa labas, mayroon din silang mga naka-sale dito ngayon. Speaking of off-road riding, kung mahilig kang magmundok, dito naman guys ang O'Neill. Sa mahal ng gasolina diesel ngayon, hindi magpapahuli ang innovation ng Honda Philippines. Nilabas na nga po ang full electric big bike ng Honda. Tara, silipin natin. Ito siya guys. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng quality. Ganda. Sukatin natin. Flat-footed, 5'7" height, flat-footed. Ganda. Ang bagong product ng Honda, full electric big bike. Alright, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayun malayo pa lang, alam na electric to. Tapos, naked pa yung itsura niya. Ang ganda Ito, malamang, baterya. So, isa ito sa nirelease ng Honda Philippines. Lalo na sa panahon ngayon, bagay siya, electric. So, check natin kung anong klaseng motor to. So, this is a Honda WN7. Yan. Full electric. Ito yung mga details niya. So, yung kulay na nakikita natin ngayon is graphite black. Tingnan natin. Nice, ang ganda nung screen niya, Although, maliit lang yung pinaka-monitor niya, pero yung frame, ang laki. Ganda dito na, nakikita dito sa side yung mga ibang details. Uy, may ABS pa, kaya safe na safe, upuan natin. Wow. Mababa lang, tapos ang ganda ng suspension, Naka-bilog na bar and mirrors na siya. And yung controls ito, katulad sa Honda XADV. Galing, Then may controls siya. Ayun, TFT display siya. Medyo mababa lang yung manibela pero komportable siya. Naka-upright position pa rin. So, dahil ito ay electric, automatic siya. Wala siyang clutch. So, ito ay wala ring cambio. So, gas lang ng gas. Ito yung brake niya sa rear. Ito naman yung brake niya sa front. Galing. Tapos, ang angas ng headlight niya. Napaka-futuristic. LED lahat ng ilaw. Ang laki ng gulong. Parang big bike ang ganda. Then, meron siyang designs dito. Ayan. Then, dito yung ignition button niya. Ayan. Then, ito yung battery. Not sure kung pwedeng tanggalin. Pero dahil sa laki ng battery, mukhang hindi siya pwedeng tanggalin. I'm not sure. Okay, So, Pirelli yung tires niya. Rosso 3. So malamang ito ay 120/70 by 17 yung size. Same lang din sa big bike na malalaki yung front suspension. Double disc brake then Nissin yung caliper. Ito yung pinaka-exciting part sa likod. So wala siyang swing arm dito, nasa kabila lang. Tapos yung disc brake niya nasa gitna. Ang galing. Tapos yung common na mga big bikes natin is naka chain drive. Ito, naka-belt driven siya. Galing Dahil automatic nga siya, so hindi na kailangan ng kumambyo. So kaya naging belt na. At hindi rin nila ginawang CVT like sa mga scooter. Kaya ganyan. So di lang ako sure kung paano, kung
umaandar yung speed niya dito. Pero dahil siguro motor lang yung gamit sa kanya, isa lang yung gear niya, no? Since wala naman siyang cambio and mukhang meron siyang plus and minus dito, so mukhang pwedeng mag-adjust ng gear dito, I'm not sure. So kailangan makapag-test ride muna tayo para malaman natin kung ano ba yung purpose nitong mga buttons niya. So bakit ba namin pinicture ngayon ito? Kahit sandali lang, no? Kasi napaka-importante sa panahon ngayon ng makatipid dahil ang mahal ng gasolina ngayon. So sa paggamit ng ganitong motor is nakakasabay pa rin tayo kahit mahal yung gasolina. Kumbaga, hindi mapipigilan yung pag-travel natin. At hindi na tayo gagastos ng malaki. At least dito, kumbaga, mas makakatipid ka pa nga eh. Kahit naman sabihin natin mura yung gas ngayon. Pero dahil electric siya, so wala na tayong gagastusin para sa gasolina, di ba? Yes, medyo tataas lang yung konsumo ng kuryente natin sa bahay, pero hindi ganun kataas kumpara dun sa presyo ng gasolina ngayon. Mga kamanibela, ito ang mga Vespa 180 na nilaunch ngayon sa Makina Moto Show. Simulan natin sa Primavera 180. Ito ang pinakabagong nilaunch sa Vespa lineup ngayon 2026. Ang bagong update sa Primavera ay ang kanyang displacement na 180cc. Bago din ang kanyang infotainment na digital na, and may bago ding mga aesthetic changes sa mags, sa tie, and may bago din siyang hook. Ang Primavera ang pinaka-iconic sa Vespa dahil sa kanyang round headlight. Nandito din sa standard version ang chrome trimmings na nag-highlight ng kanyang pagka-classic design. Sobrang komportable gamitin, premium talaga siya from Italy. Ang bagong presyo ng Primavera 180 ay 218,000 pesos. Hi guys, my name is King Senko. My name is Alfred Watermax. Dito tayo ngayon sa Chiki Philippines para ipakita ang bago nilang produkto. Yeah. So Alfred, you have your AIO6, right? Si AIO6 yung flagship product ng Chigi. With this, gumawa kami ng karugtong niya, part of the ecosystem para mas maging comprehensive yung safety mo. Smart side mirror. Kung sa mga kotse natin, meron tayong blind spot detection, ito na yung karugtong ng ano mo, BSD mo. Instead of looking down on your screen, meron ka ng peripheral na lang na titignan. Galing, no? So, this is the actual for classic bikes, bilog, no? That one, angular. Pang ano to, pang adventure. Yeah. Kung meron kang classic, may pang adventure ka din. Yeah, if you're familiar with the quality, I'm sure you are. Yeah, Nung of option course. 719 ng BMW, para siyang ganun, Parang CNC. ganun, yes. Halimbawa, ang ganda na ng side mirror mo, ayaw mo na siya palitan, pwedeng beacon lang. Ah, ito na, didikit na lang siya. Yeah. Sa stem lang. Galing, galing. Kung beacon, ito lang yung bibilin mo. Yeah. No need for the entire thing. Galing. At eto na ang pinaka-eye-catchy na motor ng Zontes is itong 703 RR. Sports bike siya na napaka-aggressive ng headlight, napakasungit. Ayan. Tapos napaka-detalyado niya. Ultimo yung dito, ang angas. Yung mga ilaw niya, tignan mo. Parang Gundam. Tignan mo, oh. Kakaiba. Ngayon ako nakakita ng ganyan na magaspang pa, oh. Pwedeng pang ano ng, ng kuko. Pero kakaiba yung ilaw. Then yung dito, projector lamps pa. Mukhang ito yung headlight niya. Tingin mo, di ba? Tapos dito yung daytime running light. No? Galing. Then napaka-elegante ng design ng kanyang side mirror. Adjustable naman siya, although hindi yata nagagalaw. Ito pwedeng tupiin ng ganyan. No? Galing. Pagka nadadaan ka sa traffic. Yung manibela niya, sobrang simple lang. Yung controls, okay lang. May dinagdag lang na roller dito na pang modes. Dito naman, basic lang din. At meron pa siya dito, oh. Switch na on and off. Mukhang ito yung power niya. No? Yung kanyang manibela, mala R1M yung design ng kanyang manibela. Yung T-display, napakasimple lamang. Ayan. Ganito naman kahaba yung kanyang windshield sa harapan. Smoke yung color. At pag inupuan naman natin, dahil sports bike ito, talagang sub-sub yung kanyang body position. Pero ang ganda niyang pang racetrack, eh, no? Yung engine na to is 3 inline cylinder, kaya mukhang maganda yung tunog nito. Sobrang smooth ng tunog nito, nakaka-excite tuloy i-test ride. Mukhang quick shifter siya, auto blip,
with auto blip sigurado. At nakita mo yung chassis niya. Yung design ng chassis niya, mala fairings din yung design. No? Hindi mo maseseparate yung itsura ng chassis sa fairings kasi same sila ng kulay. May pintura din. At tingnan nyo naman yung apakan, di ba? Same sila dito. Kaya pag tinignan mo ng malayo, parang as one lang yung motor. Pag malayo, makikita mo yung swing arm niya, kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng gantong swing arm. Tingnan mo naman. Meron pang sticker na napaka-aggressive. Racing, full speed ahead. Ayan o. Angas ng shape. Tsaka yun ang maganda sa kanya, malinis yung design. Kulay dito sa fairing, sa chassis, hanggang sa kanyang swing arm. Ganda. And kasama din yung side stand, hindi bakal. Same lang din dito, pero kulay black lang. Hindi nalalayo yung kulay niya dito sa engine. Dito naman sa rear end, napaka-aggressive. Mala R1M yung design. Tignan mo naman. Oh. Dito ako na-excite sa taillight niya. Kung titignan mo ng malayo, ayan yung taillight. Tapos, mukhang umiilaw din to. Not sure ah. Kung umiilaw man to, napakaangas nun. Tapos meron pa siyang yung parang vents dito, pasok yung hangin. And dito sa kanyang tapalodo, tignan mo naman, oh, parang isda. Ang size ng gulong sa likod is 180/55 R17. Then ang size naman ng gulong sa harapan is 120/70/17. Napansin ko lang dito sa front suspension niya, ang nakalagay dito, Marzocchini yata to. So yun kasi yung kilalang brand sa Ducati. Alam ko merong manufacturer na ganito yung brand tapos mag siya. Kaya quality talaga yung gawa ng Zontes na nabibilib talaga ako sa mga quality nila. Buot na nagkaroon ako ng Zontes 400G, doon ko nakita kung paano sila mag-manufacture ng motor. Sobrang pulido. Hindi lang sa design, pati sa mga electronics nila napakapulido rin. Yun lang muna ang masasabi ko sa motor ng Bristol, pati sa mga ibang brands ng motorcycle dito. At kung magkakaroon kayo ng chance para makapag-test ride sa mga na-feature natin, grab your chance dahil maganda ang mga offers ng mga motorcycle ngayon. Kaya yun, soon, baka tayo naman makapag-test ride, kaya abangan nyo na lang yan. Okay, ngayon naman, nandito tayo sa Kawasaki booth. So, check naman natin yung mga available bikes nila dito. Tara! So, sakto, marami silang mga bagong launch na bikes ngayon dito sa event. So, unang-una, makikita natin itong bago nilang adventure bike. Ito yung magandang adventure bike kasi naka-rimset na kagad siya. At very aggressive yung design ng mga gulong niya. Naka-all-terrain tire siya or dual sport kung tawagin. Ito, ang laki. So, by 21 nga pala ito. 1990 yung size niya sa harapan. Pero, based sa nakikita ko, hindi siya tubeless. So, meron siyang interior, no? Not sure, hindi natin alam kasi wala ako dito nung launch to. So, base lang yan sa observation ko. Single disc brake sa harapan, napakahaba ng kanyang front suspension, tamang-tama sa malubak at disyertong kalsada. No? So, kahit na tumalon siya sa isang nakahigang puno, kayang-kaya niya. So, very simple pero aggressive yung kanyang headlight design. Same sa Kawasaki ZH2 and Z900. Ganito yung mga itsura nila. Ito yung kanyang windshield na hindi adjustable pero napakatibay at clear pa. So hindi ka maduduling pagka nagmotor ka. No? So yung TFT display niya is same lang din sa ZH2 ko, sa Z900. Napakalapad ng kanyang manibela. No? Napakasimple ng controls niya, madaling maintindihan. Common lang siya. At di katulad sa ibang bike, nandito yung hazard. Ngayon naman, nandito sa kaliwa. Okay, yung kanyang upuan naman is divided into two. So dito pwedeng tanggalin. Yung pinaka-main upuan niya, ito. Not sure kung nasaan yung kanyang battery, pero siguro nandito sa likod. Same lang din sa mga ibang Kawasaki bikes ko. Okay, ito naman yung itsura ng gulong niya. Same lang din sa harapan. IRC tire pala yung ginamit nila. Ang size niya is 140/70/17. Single disc, Nissin yung brake system. Ganito yung tambucho niya. Medyo mababa lang kung titignan mo sa side. Mas gusto ko sana, no? Hindi naman ako yung designer, pero feel ko lang, mas maganda sana kung naka-align yung tambucho niya dito sa kanyang body. Pero okay naman to. At nakulangan lang ako sa protection dito sa side niya. Bali, ang protection lang niya dito para hindi mapaso siguro yung aangkas. At para pagka nakaupo ka dito, hindi tatama yung init dito sa pama. So yung engine niya is twin inline cylinder, 500cc, same lang din dun sa
Honda na adventure bike na feature natin kanina. Napansin nyo, sabay-sabay sila nag-release ng mga adventure bike. Kasi sa panahon ngayon, summer, di ba? Uso ngayon yung mag-long ride. At ang maganda naman dito sa KLE 500, pwede siya sa highway and kayang-kaya niya sa off-roading. Okay, sayang lang hindi natin pwedeng upuan yung bike ngayon para sana matesting natin yung seat height kasi base dito, bawal daw upuan yung bike kasi nga brand new siya. Okay, sa ibang bikes, meron silang libreng kasamang crash guard pero dito wala siya. Pero para sa akin okay naman kasi malinis ang tignan. So, may option yung bibili nito kung lagyan niya o hindi. So, nasa kanya na yun. Nandito tayo sa booth ng NXT. Papakita lang po natin dito yung Storm XR na hot cake po natin ngayon. Ito po yung pinaka mabili ngayon kasi andito na lahat. Napaka-pogi. Makikita niyo naman po. Tumatakbo po siya ng halos 200 kilometers. Siyempre, depende po lagi yan sa kung paano ka mag-throttle, no? Yung throttle management lang lumalabas lagi yan. So, pakita ko lang sa inyo, ano ba tinatakbo ng isang Storm XR? So, papakita ko sa inyo, meron po siyang speed 1 hanggang 3. So, ang speed 1, tumatakbo siya ng 76 without load, without load. So, ibig sabihin, mas bibigat pa, so mas babagal. So, speed 2 niya, tumatakbo na kagad ng 100. So, ilang seconds lang, takbo na kagad siya ng 100, no? Hanggang nagwa 140. Pero kung may load yan, may weight siyempre, mga 120 roughly, ganun siya. Okay, then ito pala ay meron na rin siyang camera naka-attach built-in. So pakita ko lang din sa inyo yung kanyang charging port. Ito po ay Type 2. So ito yung tinatawag na pwede na siya parang i-charge sa mga gasoline station na merong mga electric charger, no? So ito po, pwede rin siya sa bahay, pero mas maganda, magkakaroon siya ng separate breaker kasi medyo umiinit yan pag magtitrip yung kuryente ninyo. So yun. So ang kanyang capacity, yung battery niya is LiPo4 72 volts na 95 amperes. Top of the line na siya kasi meron na siyang crash guard. Kung mapapansin niyo, including na din yung mga MDL, naka-double din yung ilaw. Then meron tayong adjustable na bababa. Yeah. So, pwede rin siyang i-adjust. Ito po ay may CBS, hindi siya ABS. Iba yung advanced braking system sa combination siya. Ibig sabihin ng combination braking system, kapag pumreno ka ng likod, pumipreno na rin siya ng harapan kahit papano. And then yung TCS na traction control, kinokontrol niya yung mag-spin. Para hindi ka pag kunyari merong buhangin, pag ganun mo, pag-spin, dumulas. So ito, nilalak niya, dahan-dahan niya, unti-unti. So basically, si Fullprint Manila, nagko-customize kami ng mga riding jerseys. At hindi lang basta-basta riding jerseys kasi may pads na kaming kasama. So added protection. And this one is our padded jersey jacket, no? So hindi na siya ganun kahirap isuot. And at the same time, protected kayo. Usually kasi yung nagpapagawa sa amin, nagpapa-customize, hindi nila ma-flaunt yung design nila pagka nagra-ride kasi nagja-jacket pa. So instead na gumamit kayo ng mga riding jacket na makakapal, ito yung nire-recommend namin. At the same time, ang gamit namin fabric dito yung air-cool fabric. So medyo presko siya, lalo na ngayon, tag-init, no? Also, yung aming pads partition, air-cool fabric na rin po. So yung flow po ng air mas maganda. And aside sa air-cool, marami po tayong klaseng mga fabrics, no? We have yung dry fit fabric, meron din po tayong Polydex fabric. So now, nandito tayo sa Makina Moto Expo 2026 and exclusively, nagbibigay kami ng 20% discount sa mga padded jersey jackets namin. So kanya-kanya po design, marami kaming dalang designs and sizes. Pumunta lang kayo, pag couple na jerseys, meron din po tayo. And if ever na kailangan nyo po ng mga riding jerseys for your group, you can check us out on Facebook. Pwede po kayo mag-message. Wala po tayong minimum order and tutulungan po namin kayo sa design. So, nandito tayo ngayon sa Makina Moto Expo 2026 and dito po kami sa Lobo Motor Philippines booth. Dito sa Lobo Motor Philippines, marami kaming products. Pero ang main products namin ay yung aming mga luggages or bags. Bakit? Yung moto luggages kasi namin, aside from it's a good storage, meron din siyang mga special features. Like for example, yung aming crash bar bag na inflatable. So bakit inflatable? Aside from you can put things on your crash bar bag, it also protects your motorcycle when it drops. So kaya sikat to ngayon sa market.
Well, in terms of safety and durability, syempre, lahat naman ng bagay na ginagamit natin, importante yung tamang paggamit. Diba? Hindi pwedeng porket sinabi natin na for safety, for protection, gano'n na lang. So meron kami mga binibigay na guidelines. For example, sa inflatable bags namin, we always remind our clients that whenever you pump air, there is a certain pressure. So meaning, hindi pwedeng todo-todo ang pag-inflate nyo, dapat 80 to 90% lang para merong play yung bag para pagka nagkaroon ng crash or ng drop, hindi siya basta-basta sasabog or puputok. Guys, hello at welcome dito sa FKM Motorcycle booth sa Makina Moto Show. So guys, ito pala yung mga bagong ni-release ni FKM. We have 2 units. Simulan natin sa Core 188. So it's a 1.8cc liquid-cooled engine na adventure scooter type. It has an adjustable windscreen. Naka-TFT display, all LED, projector headlights. Meron tayong spoke type rims, dual sport tires. Meron din siyang camera sa harap. Okay, so para safe tayo, naka-record siya ng video and audio. Meron na rin tayong top box bracket. And yes, it's one of the bigger displacement adventure scooters in the market. Ang SRP nito ay 168,000 pesos. Naka-promo siya, less 20,000. So it's now at 148,000 pesos. And then for our second unit na ni-release kay FKM, this is the Venture 400. Ito naman ay isang expressway legal maxi scooter 400cc. Medyo madami siyang technology. It has camera front and back. Okay, meron siyang adjustable windscreen. It has traction control, ABS. Meron din siyang phone mirroring with the TFT screen. Naka-dual sport na rin yung gulong. Kasama na yung kanyang crash guards and aux lights. At ready na ito dalhin sa highway. Ang SRP ni Venture 400 ay 288,000 pesos. Less 20,000 introductory price. So ngayon, ang presyo lang niya is 268,000 pesos. Okay, so welcome to the Ride United booth here at the Makina Motor Show. Of course, Ride United, if you didn't know, is a joint venture between WWR and Ride Manila. So let me show you around. So typically in helmets, this is the comms device that you can take out. This is called the Cardo Pack-Talk Edge, as you can see. And then you can have it right there. Nice, sleek design, safety feature. However, here, Cardo launched. It's not available yet here in the Philippines, but now Cardo has their own helmet with integrated comms device inside already, so you don't see it right there in the side. The distance will depend on your surroundings. I was in the Himalayas using Cardos with my companions, and in the Himalayas, there's no buildings. So, I couldn't even see them anymore. Medyo malayo na sila. Maybe several kilometers. We can still hear each other in the comms device. Now, that's going to be different here in the city, in Manila. It's going to be different in the mountains, let's say in Segada or Baguio. It's going to be all different. But you're looking somewhere 2 kilometers or so in that vicinity. Depending if there's other frequencies coming in, if there's other disturbances, it could vary. But again, I've tried it in the Himalayas when it's just open air. I would say around 3 kilometers or more, kayang-kaya. So maraming makikita kayo mga ibang brands dito like iba pang mga brand ng helmets. At pagdating sa panglinis, mga langis, ayan, nandito rin ang lubricants. Parang ito yung panglinis na lang mga rust. Pakita nga natin kung gaano ka-effective to. So ito sir, halimbawa, ito yung spark plug natin motor sir. Okay? Saka yung cap niya. Pag nabasa po sir, tubig ulan, at ano ko sir, kakala ba yung motor sir, yung spark plug nyo? Siyempre, hindi na. Hindi na, dahil basa po sa tubig. Basa na, titirik So, na. anong gagawin sir? Para tayo makauwi natin yung bahay. Tulak mo na lang. So sa iba sir, gagawa na sa lighter, kuha na lighter, tapos papakuya pa sir para Okay. So sa amin sir, ito na ginagamit namin. SQ50 multi-purpose lubricant. So spray na namin dito sa spark plug, Okay. sa kapon niya.
Oh, ingat, sasabog. Tagamit ko lang, sir. Spray ko lang ulit. Tapos, sir, susupply natin ng 220 volts. Wow. Imagine natin sir, ito spark plug. Umaandar. Okay, ito yung spark plug 1. Nabasa sa ulan. Okay, pare. Nilublob pa sa tubig. Buti hindi na kuryente si Kuya. Ang galing. Hawakan, sir. Galing. Pasok natin yung kamay. Wow. Walang ground kahit na nilublob ng kamay. Ang galing naman yan. Tawakan mo yung kubilya. Wow. So, Galing. makauwi na ako po sa bahay. Yan. Especially parating na sa tag-ulan ngayon. In the Yan. next few months. Very good. Very good. Okay to. At yan ang Makina Moto Expo 2026, isang dekada na solid na samahan at pag-angat ng industriya ng motorsiklo sa bansa. O mga kamanibela, nag-enjoy ba kayo? Ikwento nyo naman dyan sa comment section kung ano ang favorite finds niyo sa 3 araw ng Makina Moto Expo. Huwag nyo rin kalilimutan mag-like, subscribe at mag-follow sa ating official Manibela account for more exciting adventures and exploration. At lagi tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.